pinamana ni Lolo. Tanging si Dex na lamang ang natira sa apat na sulok na yon ng opisina na dating pagmamay-ari ng kanilang lolo Ismael. May 1 linggo na ang nakalipas mula nang sumakabilang buhay ang matanda. Naroon siya sa bahay na yon dahil ipinatawag sila ng abogado nito para sa pagbabasa ng last will and testament ng lolo niya. Muling bumalik sa kanyang isipan ang kani-kanina lang na huling habilin ng matanda na binasa ni Attorney Manansala. Halos lahat ng kayamanan ng kanyang lolo, kasama na ang pera, 3 bahay nito, mga sasakyan at mga negosyo, ay sa 3 pinsan niya mapupunta. Habang ang tanging iniwan ng matanda para sa kanya ay 1 medalyon na ayon sa abogado ay pagmamay-ari ng kanyang lolo. Dapat tingin siya sa kanyang leeg kung nasaan ang kwintas. Hindi naman masama ang loob niya na yun lamang ang tanging pamana sa kanya ng yumaong abuelo. Ngunit aaminin niya sa sarili na kahit papano ay umaasa siyang may matatanggap siya mula rito. Kahit kaunting halaga man lang sana, para kahit papano ay makaranas ng ginhawa ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ina. Lulugo-lugo siyang tumayo. Iniisip kung anong sasabihin sa nanay niya pagdating sa kanilang bahay. Hindi pa man siya nakakahakbang palabas ng opisinang iyon, ay bumungad na sa may pinto ang kanyang pinsan na si Brent. Nakangisi itong lumapit sa kanya at sinulyapan pa ang kwintas na nasa kanyang leeg. "Uwi ka na ba, Dex?" Pangulang ang itinugon niya rito. Wala siyang panahon para patulan ng mga patutsada nito. Nakaugalian na ng pinsan niyang sa tuwina ay asarin siya. Walang pinipiling lugar at pagkakataon. Humakbang na lamang si Dex palabas. Ngunit nasa may pintuan pa lamang siya ay muli na namang nagsalita si Brent. "Okay din naman ang pinamana sa'yo ni Lolo no? 1 kwintas na anting-anting daw. Malay mo, magamit mo yun sa mga pag-akit mo sa bundok." Nilingon niya sandali ang pinsan at tinapunan ng blankong tingin bago niya tuluyang nilisan ng lugar na yon na mabigat ang loob. Pagdating sa kanilang bahay, galit na galit ang kanyang ina nang malaman itong wala man lang napunta sa kanya kahit 1 kusing. Grabe talaga yung pamilya ng ama mo. Hindi man lang nila inisip, nakadugo ka pa rin nila. Kaya yung ginawa ng lolo mo, dahil hanggang ngayon galit pa rin siya sa akin. Hindi niya matanggap hanggang sa huling sandali ng buhay niya na isang pobreng katulad ko lang ang minahal ng anak niya. Hayaan na lang natin sila, Nay. Wala na rin naman tayong magagawa. Lalo na at patay na rin si Lolo Ismael. Ayaw na ni Dex na pag-usapan pa ang bagay na yon dahil siguradong mauungkat na naman ang nakaraan ng mga magulang. Ang mala, you and me against the world na love story ng mga ito. Meron namang ipinamana sa akin si Lolo, Nay. Sumunod ang paningin ng nanay ni Dex nang hawakan niya ang suot na kwintas. Halos pahablot naman na kinuha yun ng kanyang ina na mababaka sa mukha ang pagkadismaya. Sinipat-sipat ito ng ina at napangiwi siya nang kagatin nito ang kwintas. Tunay ba to, anak? Huwag ka na magtangkang isanlayan, Nay. O di kaya ibenta. Mahalaga sa akin yan. At tanging alaala ni Lolo. Sabi ni Brent, anting-anting daw yan. Sa akin ipinamana ni Lolo Ismael ang agimat niya, Nay. Ibig sabihin, mahal niya rin ako bilang apo.
Kaya niya ako binigyan ng magsisilbi kong proteksyon. Ano? Bibigyan ka rin lang ng kwintas, anting-anting pa. Nakabulagat na wika ng nanay ni Dex. Naiiling nitong ibinalik sa kanya ang kwintas. Grabe talagang matandang yon. Sana hindi mo na lang tinanggap. Isinaksak na lang sana niya sa baga niyang kwintas na yan. Hindi na muling sumagot ang binata sa kanyang ina. Laylay ang mga balikat na maglakad siya papunta sa kanyang kwarto. Hay! Saan ka pupunta, Dexter? Matutulog ka na aga-aga pa. Baka akala mo may mabubungkal ka sa lamesa pagising mo. Wala akong kapera-pera rito kahit 5 duleng, baka akala mo. Humalik muna si Dex sa pisngi ng ina bago sumagot. Hindi pinansin ang init ng ulo nito. Magpapahinga na ako, Nay. Maaga akong aalis bukas eh. Mamumundok ka na naman? Aba, baka mapagkamalan ka ng rebelde niyan. Kung ang inaatupag mo ay pagkakaperahan, baka sakaling matuwa pa ako. Nay naman, mountaineer ang tawag sa amin. Saka hindi ako aakit ng bundok. Sa Tarlac ang punta ko bukas. Natahimik ang nanay niya pagkarinig sa sinabi ng binata. Medyo humupa ang init ng ulo nito at nagpaalam na aalis matapos siyang bilinan na mag-iwan ng pera sa lamesa bago umalis patungong Tarlac kinabukasan. Huwag niyo na po sanang ipangsusugal ang perang iiwan ko. Pagkain lang ibilhin niyo, Nay. Ang laki na kasi ng utang natin sa tindahan ni Aling Mene. Napasimangot ulit ang nanay niya dahil sa paninermo ni Dex. Mula nang mamatay ang tatay niya, ay natuto na ang ina ng iba't ibang bisyo. Tinapos na lang niya ang kanilang usapan bago pa yun mauwi sa pagdadrama ng ina. Kinabukasan, maagang gumayak si Dex para umalis. Palabas na siya ng kanyang silid nang maalala ang kwintas na tanging pamana sa kanya ng yumaong lolo. May isang bahagi ng utak niya ang nag-uutos na isuot niya ito. Naalala rin niya ang sinabi ng abogado. Isa rin daw sa mga mahigpit na bilin ng kanyang lolo na kailangan daw dasalan niya ito tuwing 6:00 ng Biyernes at usalin para magkaroon ng bisa. 6 na oras din ang naging biyahe niya papuntang Tarlac. Mula sa terminal ay sumakay pa siya ulit ng jeep patungo sa mismong bayan na pakay niya. Napahawak bigla si Dex sa kanyang dibdib nang may mainit na bagay na tila ba pumapaso sa kanyang balat. Agad niyang kinapa ang kwintas ng kanyang lolo. Tinanggal niya ito sa kanyang leeg. Nalilitong tinitigan niya ito at nagtatanong sa isip kung bakit ito biglang uminit ng ganoon. Imbis na isuot muli sa leeg, minabuti niyang ilagay na lang sa bulsa ng bag ang kwintas. Sa paradahan ng tricycle, may 3 nakapila. May maliit na kubo sa tabi na pahingahan marahil ng mga driver. Nang makita siyang papalapit, agad na tumayo ang isa sa mga ito. "Sasakay kayo, boss?" "Oho. Alam niyo ba yung barangay KKK?" Napatda ang lalaki pagkarinig sa sinabi niya. Maging ang iba pang mga naroon sa kubong pahingahan. Hindi na napansin pa ni Dex ang kakaibang sulyapan ng mga ito. Matagal namang nakatitig lang ang driver kay Dex. Hindi tuloy niya malaman kung maghahatid ba ito o hindi. "Magbabayad ako kahit magkano. Alam ko kasing may kalayuan yung pupuntahan ko." Tila natauhan naman ang kausap. Walang imik na sumampa na ito sa sasakyan. At sumunod naman dito ang binata. Habang daan, hindi maiwasang mamangha ni Dex sa kagandahan ng lugar. Ngunit hindi pala puro magagandang tanawin na masisilayan niya habang nasa biyahe. Dumaan sila sa isang malawak na tubuhan
na lubak-lubak ang daan. Mahigit 1 oras din ang nilakbay nila bago narating ang pakay niyang barangay. Huminto ang kanyang sinasakyan. Nasa bukana pa lang ng lugar na ikinakunot ng noo ni Dex. Nagpaliwanag itong hanggang doon na lamang siya maihahatid. Iniabot ng binata ang bayad sa driver at nagpasalamat dito. Hindi na rin niya kinuha pa ang sukli. Napansin niya ang tila pamumutla ng kaharap. Hindi rin ito makatingin sa kanya ng diretsyo. At naramdaman niyang malamig ang palad nito nang abutin ng pera. Mukhang may nais din itong sabihin. Pero sa huli ay mas piniling umalis ng tikom ang bibig. Nasundan na lamang ni Dex ng tingin ang papalayong tricycle habang naiiling. Saglit na nawala sa isip ng binata ang tungkol sa kakaibang kilos ng driver. Nang isang pamilyar na figura ng lalaki ang namataan niyang patungo sa direksyon niya. Si Alexis. Tuluyan na siyang napangiti nang makalapit ito sa kanya. Agad nagbatian ng magkaibigan. Isang apir at tapik sa balikat ang sinalubong nila sa isa't isa. Bago sabay nang naglakad patungo sa bahay ng huli. Kagaya ng inaasahan, mainit ang naging pagtanggap sa kanya ng pamilya ng kanyang kaibigan. Kahit noon pa lamang sila nakita at nakilala ng mga ito. Ikaw pala ang tinutukoy ni Alexis na kaibigan niyang pupunta rito sa amin. Salamat ka pala sa pagliligtas mo sa anak namin. Nang minsan kayong umakyat ng bundok, nabanggit niya ang ginawa mong pagliligtas sa kanya nang matrap siya sa isang patibong. Wala po yun. Kahit sino naman po ay gagawin ang ginawa ko. Tugon ng binata na napapakamot sa ulo dala ng hiya. Matapos magkumustahan, ay niyaya na siya ng nanay ni Alexis na mananghalian. Sa ilang araw ng pamamalagi ni Dex doon, nabanggit na rin niya rito ang tungkol sa pamana sa kanya ng kanyang lolo Ismael. Hindi siya nito kinutya o pinagtawanan. Kumbinsido si Alexis na anting-anting nga ang kwintas na pinamana sa kanya ng yumaong abuelo. Ang payo lang sa kanya ng kaibigan ay gamitin niya ito sa kabutihan. Isang araw, pauwi sila ni Alexis galing sa pamimingwit. Nang maramdaman niyang bigla na namang uminit ang kanyang medalyon. Sobrang nakakapasok. Kaya kaya sanang hubarin yon sa kanyang leeg. Wag pare! Isa yung babala na may panganib sa paligid. Pagkasabi nun ay agad inihanda ni Alexis ang dala nitong itak. Yun pala ang rason kung bakit nagbaon ng gano'n ang kaibigan niya. Samantalang dagat naman ang pinuntahan nila. Maya-maya pa, mula sa mga talahiban ay nagsilabasa ng 5 kalalakihan. Nanilisik ang mga mata ng mga ito at naglalaway na animoy mga asong ulol. Ilang beses napalunok si Dex. May hinalang nabuo sa isip kung ano ang mga yun. Sabay-sabay na sumugod ng mga yon sa kanila. Walang humpay na iwinasiwas ng kaibigan ng hawak na itak. Hindi alintana kung anong parte ng katawan ng mga kalaban ang natatamaan. Siya naman ay may nadampot na kapirasong kahoy at yun ang kanyang ginawang sandata. Napansin niya na tila hindi makalapit sa kanya ang mga nilalang na natitiyak niyang hindi pangkaraniwang tao. May ibinulong sa kanya si Alexis habang patuloy pa rin sa pagwasiwas sa hawak nitong itak. Pards, sa tingin ko, ang suot mong medalyon ang dahilan kung bakit hindi sila makalapit sa'yo. Dahil sa sinabi ng kaibigan, agad niyang inilabas ang suot na kwintas at itinapat sa mga mababangis na nilalang na balak kitlin ang kanilang buhay. Parang napapaso ang mga ito at nagtakip pa ng mga mata.
tila nasisilaw sa hawak niya. Sinamantala naman yon ni Alexis. Walang habas nitong pinagtatataga ang mga kalaban. Gamit ang matalim nitong itak. 3 sa mga ito ang tumimbuang sa lupa at unti-unting nawalan ng buhay. May 2 nakatakas kahit may malubhang sugat. Nang makarating sa bahay, ay agad nilang kinuwento ang nangyari sa mga magulang ni Alexis. Isang uri ng aswang ang nakasagupa nyo. Sila yung mga aswang na kayang makisalamuha sa mga tao dahil kaya nilang gayahin ang anyo at gawin natin. Sandali itong huminto sa pagsasalita at tinignan ang suot na tansong medalyon ni Dex. Ang kwintas na yan ang pakay nila. Nais nilang makuha yan dahil isang banta sa kanila ang sino man ang may suot niyan. Muli nagpasalamat sa binata ang mga magulang ni Alexis. Dahil sa ikalawang pagkakataon ay iniligtas niya ang buhay ng anak nila. Sa ilang araw pang pananatili ni Dex sa baryo ng KKK, marami pang kakatuwang pangyayari ang naranasan niya. Madalas siyang makakita ng mga hindi pangkaraniwang nilalang na ayon sa tatay ng kaibigan niya, ang mga nilalang na yun ay hindi nila kauri. Daig pa niya tuluyang nagkaroon ng third eye dahil sa medalyon na pamana sa kanya ng kanyang lolo Ismael. Pinayuhan siya ng ama ni Alexis na may masama rin daw na dulot ang kwintas kung hindi magagamit ng maayos. Umalis siya sa baryong yun na bao ng mga kakaibang karanasan at mga payo ng mga magulang ng kaibigan. Hinatid siya ni Alexis hanggang sa kanto kung saan siya ibinaba noon ng tricycle driver. At nagulat siya nang muling makita ang lalaki na para bang sadya siyang inaabangan. Matalim ang titig nito sa kanya, maging ang mga kasamahan nito na nasa kubong pahingahan. Sa kanyang pagkamangha, bigla na namang uminit ang kanyang suot na medalyon. Nakaramdam ng panghanib si Dex at hindi niya inaasahang ganun din pala si Alexis. Mukhang kabisado na nito kung sino ang mga aswang at hindi sa lugar na yon. Ngunit mas ikinagulat niya nang biglang magsalita ang kaibigan. Alam ko pare, huwag mo na silang intindihin at hindi ka naman nila malalapitan eh. Hanggat suot mo ang medalyon ng lolo mo, ligtas ang buhay mo at ng mga taong mahalaga sa'yo. Kaya pakaingatan mo yan, Dex. Pero paano ka? Wala kang kasama pabalik sa inyo. Anya rito na nabahira ng pag-aalala, ngumiti lang si Alexis at tinapik siya sa balikat nang may humintong bus. Alumpihit pa rin sumakay si Dex, pero halos ipagtulakan na siya ng kaibigan para makasakay. Sa may bintana siya pumuesto. Masayang kumuway pa sa kanya ang kaibigan niya at hindi niya rin ito hiniwalayan ng tingin habang umaandar ang bus hanggang sa tuluyan na ito maging malabo sa paningin niya. Sumakay na rin si Alexis sa motor na hiniram niya sa pinsan niya para ihatid si Dex sa paradahan ng tricycle. Nasa kalagitnaan na siya ng tubuhan nang may mga kalalakihan na humarang bigla sa kanyang daraanan. Dahil sa biglang pag-iwas, sumalpok siya sa lubak-lubak na daan. Hindi pa man siya nakakahuma, ay may biglang humila sa kanyang paa. Magbabayad ka sa ginawa mo sa mga kasama namin! Pilit na nagpumigla si Alexis, pero malakas ito. Maya-maya pa ay namalaya na lamang niyang 3 na pala ang nakahawak sa kanya. Kinakabahan man ay hindi siya nagpahalata. Sarili niya lang ang tanging maaasahan niya at wala nang iba. Mga aswang kayo! Dapat lang yun sa inyo! Matagal na kayo namimirwisyo sa baryong ito! Kailangan magwakas na ang kasamaan nyo! Nagawa pa rin sabihin ni Alexis sa kabila ng takot na unti-unting gumagapang sa kamalayan niya. Isang malakas at malademonyong tawa naman ang pinakawalan ng lalaki
na sa tingin niya ay pinakamalakas sa grupo. Itinaas nito ang isang kamay at tila sadyang pinapakita sa kanya ang mahabang kuko nito. Alam ni Alexis na balak itong dukutin ang kanyang puso, kaya inubos niya ang kanyang buong lakas para makawala. Ngunit mahigpit at di hamak na mas malalakas ang mga ito kumpara sa kanya. Napapikit na lamang siya dahil sa pag-aakalang yun na ang katapusan niya. Pero agad ding napamulat nang isang igik ang narinig niya mula sa isa sa mga lalaking nasa harap niya na may hawak sa kanya. Naramdaman din niya ang pagluwag ng pagkakahawak sa kanya ng iba pa. Nasundan na lang ni Alexis ang tinitignan ng mga ito. Nagulat man ay napangiti siya at nabuhayan ng loob nang makita si Dex. Ang tricycle na sinakyan nito ay kumaripas ng alis nang mapagtanto kung ano ang nagaganap. Sinamantala ni Alexis ang pagkakataon. Nagulat din ang mga kalaban na makita ang kanyang kaibigan. Isang malakas na sipa ang ibinigay niya sa isa sa may hawak sa kanya na naging sanhi para mabitiwan siya nito. Mabilis ang mga kilos na tinakbo niya ang nakatumbang motor at kinuha roon ang kanyang itak. Iwinasiwas namang muli ni Dex ang kwintas sa mga kalabang natitiyak niyang aswang na naman. Umangil ang mga ito na tila galit na mga hayop. Dayo lamang ako sa lugar na ito at trabahong pakay ko hindi gulo. Hahayaan ko kayong makabalik sa kuta nyo. Kung mangangako kayo sa akin na hindi nyo na ulit guguluhin tong kaibigan ko at ang pamilya niya. Nang makalapit na muli sa kanya si Alexis, ay binulungan siya nito. Bakit bumalik ka? Akala ko'y nakaalis ka na. Nagbigay ulit sa akin ng babala ang medalyon ni Lolo. Kaya nararamdaman kong nasa panganib ka. Mabuti na lamang at hindi pa gaano nakakalayo ang bus na sinakyan ko. Muli nilang hinarap ang mga kalaban na aswang na tumanggi sa alok na kapayapaan ni Dex. Kaya wala silang nagawa kundi labanan na lamang ang mga ito. Sa tulong ng kwintas ay muli nilang naagapi ang mga kalaban hanggang sa nagsipag-atrasan ang mga ito at binaybay ang daan pabalik sa kanilang kampo. Babalik pa kaya sila? Wala sa loob na tanong ni Dex habang sinusundan niya ng tingin ng talahiban kung saan tumakbo ang mga kalaban. Pwedeng oo, pero pwede ring hindi na. Ang mahalaga, ligtas ulit tayo. Maaasahan talaga yung pamana sa'yo ng lolo mo, Pards. Isang matipid na ngiti lamang ang isinagot ni Dex sa kaibigan habang hinahaplos ang suot na kwintas. Sa isip niya ay nagpapasalamat siya sa kanyang lolo dahil hindi kayang tumbasan ng anumang yaman sa mundo ang pamanang ipinagkaloob sa kanya nito. Nagkasundo sila ni Alexis na bumalik na lamang ulit sa tahanan ng mga ito at sa susunod na araw na lamang siya aalis. Sakay ng motor na hiniram ni Alexis sa kanyang pinsan, panatag ang loob na binaybay ng magkaibigan ang lumak-lumak na daan pabalik sa tahanan nila sa baryo KKK. Mga taga-Filipos, Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 13. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Alright, shout out tayo kay Baby Jean Official. Baby Jean, thank you. Hail Rain Led, Hail, thank you. Rom Misa, thank you Rom. Rosette Ersando, thank you Rosette. Ralphie Thoughts, thank you Ralphie. Emeline Badayos, thank you Emeline. Germads, thank you.
Maribel Balasa. Maribel, thank you. Jason Patrick Obiena. Thank you, Jason. Robin Lee, 51. Thank you, Robin Lee. At syempre, kay AJ Constantino. AJ, maraming salamat sa iyo. Belated happy birthday po kay Mary Ann Claire Sureta. Happy birthday, Mary Ann. Okay, maraming pong salamat sa inyo and God bless po.